Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Mula pa siguro noong 2023 ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmula ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. Okay. Kasi pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI. Pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mong Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoong may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan. No? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang, no? So, posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak. Okay. So, lamang nito, Sir Lito, marami pa kaya ang mangyayari sa ganitong kaganapan dahil ongoing na itong impeachment trial? Tatagal pa ito Di ba pa, Sir Lito? Tatagal pa ito. Hindi ba dapat nga isasalang ng prosecution si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Yes, opo. Na Bakit chief of inurong staff nga po? Bakit inurong kaya? At saka yung si Belinda Bello ba yun? Yung House Sergeant at Arms o Deputy Sergeant at Arms. Bakit nila inurong? Yes, Kasi pag tinuloy nila, lalo lang maiintindihan ng taong bayan, pati ng mga Senate jurors, kung ano ang circumstances, ano ang context kung bakit sumabog sa galit si Vice President Inday Sara. Nakita na nila yon sa paulit-ulit na pinakita ng defense yung mga antecedents, yung mga naunang mga salita, no, ni Zulaika Lopez at ni Vice President Inday Sara. At nakita nila, siguro naramdaman nila na miski yung mga Senate jurors naintindihan kung anong konteksto. So ngayon kung tatawagin pa nila, lalo lang madidiin yung kanilang pangyayari noong November 23 kung saan bugso ng damdamin at yung bang feeling mo aping-api ka na o aping-api na kayong pati mga tauhan mo, no? Kaya kung ano-ano na ang nasabi ng ating Vice President.
Okay, binabanggit dito, sir, na talagang ang target naman talaga, bakit nagkaroon po dito ng impeachment kay VP Sara, ay para hindi lang sa tanggalin sa pagka-vice presidente, para hindi makatakbo sa 2028, wala sa kapangyarihan kapag po siya po na-impeach. Ang tanong nga ng iba kung talagang ayaw nyo kay VP Sara, bakit hindi kayo kumuha ng isang manok natatalo sa kanya sa 2028? Totoo yan. Glenn, matatandaan mo, noong 2014, nagkaroon ng series of investigation sa Blue Ribbon Committee ng Senado na ang pinupuntirya ay si Vice President Jojo Binay, di ba? Tama. Yes, At kung ano-anong akusasyon ang inilatag kontra kay Vice Binay. President Jojo Binay. Siguro yon ang nais nilang gamitin, siraan ng siraan si Inday Sara para merong lumitaw na pwedeng ilaban kontra kay VP Inday Sara. Pero tandaan natin, bagamat hindi magkapartido si Pinoy at saka si Jojo Binay, hindi inimpeach ng Kongreso si Jojo Binay. Opo. No? Umabot yan sa halalan na tiyempo naman na nagkaroon ng dark horse, wika nga, yung hindi inaasahang kalaban. Ang inaasahang kalaban, si Grace po, si Mar Rojas, pero sumulpot mula sa Mindanao itong si Duterte. Mayor Rodrigo Duterte. At siyang nagustuhan ng taong bayan na ihalal na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, in contrast, wala ni isang miyembro ng kabinete, congressman o senador na masasabi nating talagang kaalyansa, yung talagang buong-buong pagkakatiwalaan Apo. ni BBM, ni Pangulong BBM, na pwede nilang ilaban sapagkat yung mga binabanggit na kung sino-sinong miyembro ng kabinete o yung mga miyembro ng Congress o Senado, hindi umaangat sa single-digit preference. Minsan may 1%, may 3%, mataas na yung 5% kung meron man. Opo. No? At ngayon, napipilitan sila ngayon na sama-sama, magkaroon ng parang pinananaginipan nila, pinapangarap nila na koalisyon na kasama yung kaliwa, kasama yung mga socialist, Yun. kasama yung dilaw o pink na yata, Pinklawan, pink at mga dilawan ganon. kung sino man, no? Na makikipag-coalesce dito sa administrasyon ni PBBM. Pero maging ganun pa man, lamang pa rin si VP Inday Sara despite almost 3 years of demonizing. Halos 3 taon na itong drama na ito na wala na silang ginawa kundi magpukol ng dumi kay VP Inday Sara at the same time, yung pinakamasamang ginawa nila na ikidnap pa ang isang dating Pangulo ng Pilipinas. Tama. No? Sa ICC, samantalang kababasa lang natin noon kahapon ba o nung maka isang araw, mismo nga Amerika gusto na sarhan yung ICC. Yes, no? opo. No? Kinakampanya yun. Ikakampanya pa nila sa ibang bansa na umalis na sa ICC. Samantalang tayo, isang sovereign nation, no? Sinusuko natin, isinosoga natin ang Oo nga sariling Pilipino, no? Pilipino, hindi lang basta Pilipino, kundi dating Pangulo ng ating bansa, 81 anyos na, matanda na at masasakti na, itinatapo natin sa ibang bansa na parang wala tayong respeto sa sarili nating judicial system. Yes, Correct. opo. So, ano ang nakikita po ninyo, Sir Lito, na maaaring mangyari sa ganitong sistema na nagaganap sa ating bansa? Well, patuloy nilang iwe-weaponize ang batas, yung weaponizing the law. Kung ano-ano, tingnan nyo, ginawa nila kay Senador Marcoleta. Opo. No? Inakusahan ng plunder na unang-una hindi naman pera ng gobyerno ang pinag-uusapan. Pangalawa, miski sinong abogadong tanungin mo, kung sakali man, graft lamang at hindi plunder. Pero ginawang plunder para siya'y makulong, para hindi bailable. Kasi matalino si Marcoleta at pag nando dun sa hanay ng mga Senate jurors, malaki ang kanyang magagawa
para maisaayos ang trial sa Senado, no? Ganun pa rin. Itong si ngayon meron pang lumabas na para iimbestigahan daw si Senator Alan Cayetano dahil doon sa SEA Games, no? Yung 2019. Oo. Yung 2019. Lumalabas na rin yan, Sir Oo, Lito. yung Southeast Asian Games, no? Oo. Kot na naman sila. Ginawa nila kay Joel Villanueva na sabi sa loob ng 2 linggo, isasampa na namin ang kaso kontra kay Joel Villanueva. 2 buwan na nakaraan, wala na maisinasampang kaso. Kasi nga po lumipat na. Bumaliktad, no? si Senador Chis Escudero na binanggit sa maleta, binanggit din na nung si Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon ay state witness, Yun na nga. bilyon-bilyon ang di umano'y Grabe, ano? nakuha niya sa flood control at iba pang proyekto, pero ngayon ay state witness na inilink at tahasan sa loob ng Senado mismo, sa Blue Ribbon Committee, inilink si Senator Chis Escudero. Pero nasa na yung kaso? Wala na yung kaso. In fact, Senate Presiding Officer na ngayon si Chis Escudero ng trial ng pangalawang Pangulo. Tapos pa, sir, nakikita naman siguro ng taong bayan ito, no? Na kung basta parang pinaglaban mo si Pacman at saka si Mayweather, pero tinalian mo yung kamay ni Pacman doon sa laban, doon sa awayan. Opo. Ito pa, sir, yun daw sa mga congressman ng mga prosecutor, yung iba raw dun kailangan din daw imbestigahan kasi may mga sangkot din daw doon sa mga mismong katiwalian Ano kaya, sir, ano kaya pakiramdam na ikaw yung taga-usig pero ikaw alam mo na meron ka rin itinatagong kaso regarding sa katiwalian? Hindi lang prosecutor, pati witness. Oo, pati witness. Sir Lito. Pati witness. Glenn, yun na nga pero parang hindi naman sila nahihiya doon sa kanilang mga ginawa. Yun lang. Oo. Itong witness kahapon nung kinonfront ni Senator Robin Padilla tungkol doon sa kaso niya na extortion at hulidap sa mga Chinese nationals, no? na isampa na sa ombudsman pero hindi naman kumikilos ang ombudsman at ang dahilan lamang niya peke daw yung notaryo para naman maalala mo yung ginawa nila kay Orly Gutesa hindi na totoo yung sinabi kasi dubious yung notaryo. Nakikita I mean lahat na lang ginagawa nila no? At ito namang mga prosecutors ng House, no? Halos lahat sa kanila sangkot sa flood control Halos lahat sa kanila. Meron nga itong isa na napakadaldal, no? Ang balita ko sa Iloilo, ang pork barrel na tinanggap niya sa loob ng 3 taon ay 4.5 billion pesos. Wow, laki. Sa distrito niya na hindi naman pagkalaki-laking distrito at hindi naman ganun karami ang tao, no? Halos lahat sa kanila nagtamo ng napakalalaking pork barrel. Tama ka. Tama ka, sir. Tapos tapos ito pinag-usapan 125 million, sila billion-billion. Precisely. At kaya ko, Glenn, ko sinasabing conspiracy. Okay. Ang nangyari dito, batay sa mga napag-alaman ko sa mga, alam nyo, dati rin naman akong nagsilbi sa pamahalaan at naging siguro maganda naman ang pagtrato ko sa mga dinaanan kong tanggapan sa opisina, sa pamahalaan. Marami rin ngayong nagkukwento sa akin, no? Ang kwento nga doon sa confidential funds ng Vice President na 125 million. Yes, opo. Yun daw ay inalok ng Pangulo nung sila'y magkasundo pa as early as July na malitang budget nung kay Vice President Leni Robredo ay alam ko marami kang gustong gawin. Sumulat ka lang at mag-request ka ng confidential funds dahil maraming naiwan ang iyong tatay, si Pangulong Digong, sa Office of the President. So sumulat naman si Vice President August nung sumulat. 250 million ang hiningi. Anong ginawa nila? Inilabas nila yung pondong hinihingi, kalahati lang, 125 million. Kailan nila nilabas? December 20.
Pagkatapos sasabihin ngayon, sa 11 araw, alam naman natin sa gobyerno, pag hindi mo nagastos ang 11 by the end of the year, magre-revert yan sa budget. No? Tama. Hindi mo na magagasta yan. So ang nangyari dyan, sa aking palagay, yung mga gastos na nagamit na, kung basta dahil kung basta may salita ang presidente, nabibigyan siya ng confidential funds, so galing na siguro sa sariling bulsa niya, na ginagamit niya dahil meron namang assurance ang presidente. Pero tingnan niyo ang ginawa, Apo. December 20 nang inilabas, para magkaroon sila ng pagkakataong sabihin, no, at nakita natin sa mga investigasyon sa Public Accountability Committee at maging sa Senado na 11 days lang inubos yung 125 million. So talaga ang tingin ko rito, talagang planado yung conspiracy against Vice President Inday. Kaya lumabas ang Vice President, inilantad yung mga ganitong Kaya siya galit na galit. Okay. No? May tatanong ka, Glenn? Yung binabanggit ni Atty. Lito, ni Kuya Sir Lito, doon mismo sa conspiracy, yung si Atty. Ligutan ba yon? Mukhang atang sa mga balita, paki-confirm nga po ito, Sir Lito, na Opo. ito ay kaibigan ni Congressman Isidre, maging ito pala si Lutok ay taga Tacloban ba ito, taga Leyte? Ang pagkakaalam ko po, classmate sa seminaryo, si Jude Asidre, Congressman Jude Asidre, at si Virgil Ligutan, yung abogado ng prosecution sa seminaryo. Dati sila seminarista, bale. Pagkatapos, itong si Lotok ay taga ron din sa Tacloban. Ano po? Sino po ba ang naghahari sa Tacloban? Hindi po ba si Martin Romualdez, no? Wala naman, hindi naman natin sinasabi na masama yun, ano? Pero parang nagkataon lang, no? Parang, di ba? So, yan. Kaya nga nakikita mong conspiracy talaga Planadong planado. Okay, mabalik tayo dito, Sir Lito, sa usapin ng impeachment trial. Kasi ang concern ng taong bayan ay magkaroon na may mapanagot dito sa flood control project anomaly na hindi naman ito tinutukan ng ating o kaya ng ating mga mamabatas kundi tumutok dito sa impeachment trial. Sa tingin ninyo, makukuha pa ba ng taong bayan yung kanilang kahilingan patungkol dito sa kabila ng mga nangyari na ang dami-dami nang nangyari? May babalik pa kaya yung mga, sabi na natin, ninakaw sa kaban ng taong bayan? Hindi na po yan maibabalik. Nako. At ang aking tingin dun sa panukalang susunod na budget for 2027, which is an election year budget. Sa madaling salita po, maraming mga congressman na naman ang hihingi ng mas malaking pork barrel. Kasi yung gagastusin nila sa 2027, yun na ang ipamimili nila ng boto sa 2028. Ano po? So, tataba na naman yung pork barrel. Kung siguro hindi na flood control dahil iskandaloso ng masyado, baka farm to market roads naman ngayon at ang dadalihin nila. Ano po? So, ang nangyari nga po dito ang mapait na katotohanan tungkol sa ating ekonomiya ay hindi tayo umaasenso na pag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Correct. Hirap na hirap ang taong bayan, daing ng daing sa presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Maging kuryente, tumaas po ng 40%. Correct. Oo nga Isipin nyo, gaano kahirap yan para sa ordinaryong mamamayan. On the other hand po, ang talagang, kung ba sa ang pag-diagnose mo itong ating economy, apat lamang ang pwedeng, para to summarize it. Yes. Overspending, overtaxing, lahat po ng binibili natin may tax. Overborrowing, ang ating utang ngayon ay 18.55 trillion na as of May. Malaki pa yan hanggang Disyembre. Sa 18.55 trillion na utang natin, lumalabas, ang isang pamilyang Pilipino ay nakabaon sa utang na 700,000 pesos. Grabe, no? Bawat pamilyang Pilipino. Kasama na po dyan yung baby pa, yung
sanggol pa lamang. Kakapanganak Ano pa lang. dahilan, Buhay, ano oh. dahilan sa overspending, overtaxing, at overborrowing? Dito po sa nakaraang 4 na taon ng administrasyon, dahil po sa overstealing. Kaya, to summarize, overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Yan Yun. ang mapait na katotohanan sa ating gobyerno at sa ating ekonomiya. Kasi Okay. pag ano ba yung ating proposed national budget ngayon? Maliit. 7.2 trillion. Yes, kung ikukumpara po natin dun sa utang ng ating bansa, paano natin mababayaran yun, Sir Lito? Kulang na kulang. Ang ating pong kinikita kontra sa ating budget taon-taon ay kulang ng 2 trilyon. Ano po? Ngayon, yung ating utang na ang 1/3 of that ay foreign borrowing. Dahil dati, 58 pesos to $1. Ngayon po, 62 pesos to $1 na. So, since ang bayad natin sa mga banyaga na nagpautang sa atin ay dollars at hindi naman tatanggapin yung piso natin, di lumobo na rin yung ating babayarang interest at principal by $4 to the peso, 4 pesos to the dollar. Ano po? Kaya po, baon na baon tayo sa utang. Ang masakit nito, meron ba tayong nakitang mehoras? Meron ba Wala. tayong nakitang improvement sa ating ekonomiya? Naku, Noong Nako. po panahon ni Pangulong Wala. Duterte, Pangulong Duterte po, naglaan ng 5% of the GDP, 5% of GDP Yes. para sa infrastructure. Yun po yung build. Ano po? At dahil po doon sa build na yon, nakapag-finance ng Metro Manila Subway, ano po? Yes, opo. Yung commuterway hanggang Calamba, Calamba. yung Bicol Extension Project ng PNR, yung railway, elevated railway from Clark International Airport to Manila, at marami pa pong iba. Nagkaroon ng expansion ng mga pier, improvement ng mga pier sa ating mga isla. Pero, ang mga yan ay naudlot dito sa unang 4 na taon ni Pangulong BBM kasi nga po nilipat sa unprogrammed allocations yung pondo dyan at yun namang unprogrammed allocations ang siyang kinukulimbam para pondohan itong mga walang kakwenta-kwenta at ghost projects pa na flood control at iba't iba pang mga scandalous projects ng DPWH. Correct. Ano po? Okay. So, wala tayong nakitang kapalit. Yan naman Tama. yung ibig ko sabihin. Lubog Kundi na lubog ayuda. na. Ayuda, di po tama. ba? Opo, Na, opo. ano po ba ibig sabihin ng ayuda? Nandun ako yung 4Ps, maganda naman pong proyekto yan. Yes, Pero opo. yung kung dami-daming ayuda, may TUPAD, may MAIP, may AKAP, may AIX, AIX, para tama. pong ginagawa tayong pulubi. Mahirap na nga ang mga Pilipino, naghihirap na nga dahil sa inflation. Pero ngayong ginagawa pang pulubi, pumipila, halimbawa para sa 20 pesos na bigas. Ano po bang, alam naman natin na sa law of supply and demand, imposible yes. yung 20 pesos, hindi sustainable yon. Yes. Pero ang nangyari, tayo, dahil hindi naman po tayo pumipila sa 20 pesos na per kilo na bigas, magkano po ang bigas natin? 60 pesos, di po ba? O 65 isang kilo. Aha. Magkano po noong panahon ni Pangulong Duterte? 45 pesos. So hindi po yan 20 pesos na kilo ng bigas, kundi 20 pesos na dagdag sa presyo ng bigas. Tama, Wait, okay. naalala Yan po ko ang yung nangyari sa atin. yung ngayon, Sir Lito, yung programa ng gobyerno na ipinopromote talaga yan yung bigas, yung tinimbang Opo. mo pero kulang. Alam niyo po, yan ang naano ngayon Yung 10 kilo, naging 8 kilos yung Opo. BBM yun Ay, BBM. Opo, yung bigas bagong project. Pilipinas na. Yung bagong bigas, Pilipinas, ano. tama si Sir Lito doon. Ewan ko nga po kung sino bumuburiki doon. Oh, 10 kilos, naging 8 kilos nawala yung 2 kilo. Kaya tinimbang ko, Hindi, subalit hindi kulang. naman po siguro Malacanang o DSWD ang gumawa noon, kundi yung mga barangay, yung mga yun ang nangyayari Kalungkot, ano? sa atin. Nakalagay. Dahil nakikita nila ang ehemplo ng katiwalian sa itaas, lahat-lahat na ng mga taga-gobyerno gumagawa na rin ng para-paraan para kumita. Ayun po, naging
pandemic na. Pandemic na ang corruption dito Ay, sa nako. ating bansa. Sabi nga daw bawat bigas may bawas. Hey, Pero attorney, sir, balik tayo sa impeachment. Oh. Binabanggit na ito, mukhang atang may panukala, hindi ko lang alam, na mukha ata sa mga balita, mukhang atang i-ano ni Senator Ping Lacson na wag nang maging 16 ang magiging threshold ng mismong ng mismong pagboto kung bang Two-third. talaga bang mako-convict itong si BP Sara, ano ho. Tsaka mukhang kayo ba'y naniniwala na sila ni Senator Ping Lacson na kahit ano pang ano, hindi na magbabago yung isip nila, yung mismo sa grupo nila na talagang kahit maglatag ng matibay na depensa, witness itong mga nasa defense, hindi, iko-convict talaga nila. Nako. Ano po sa basa nyo? Ang takot po nila talaga ay merong mga, sabihin na nating loyalist si Inday Sara na buo na rin ang kanilang isip na itong impeachment trial na ito ay panghaharas lamang. Part of a demolition campaign. Okay. Kaya pag binilang natin yung mga malamang ay magvo-vote to acquit o di kaya yung mag-vote, hindi boboto, hindi makakaboto, ibig sabihin abstention dahil kinulong nila. Ano po? Parang ang nakikita kong malamang na mag-a-acquit at mag-a-abstain, hindi makakaboto, ay por lo menos 12. Ano po? Since ang threshold natin ay 16, yan po'y 16. nakasulat sa konstitusyon. Yes. Apo. Hindi po pwedeng baguhin yung arithmetic niyan. Correct. 2/3 of all the members of the Senate. Mapwera na lang kung may mamatay, merong mag-resign, o merong ma-expel. Hindi naman po mangyayari siguro yon. Ano po? Opo, okay. So, we're talking of 16 because that's 2/3 of 24. Sa tingin ko po ngayon, nakakasiguro na ng 12 na acquittal ang magiging boto. Kaya po pilit na pilit yung iba na kino-question yung threshold na 16 votes. Pero miski ano pong gawin nila, kailangan pong dumulog sila sa Supreme Court para dyan. Hindi nila pwedeng gawin yon na sila-sila lamang. Pagdating naman po sa Supreme Court, malamang at sa hindi, paninindigan ng Supreme Court yung letter of the Constitution. Pati na yung spirit of the Constitution Yes. tungkol sa 16. Kasi po talagang ginagawang mahirap ang pag-convict sa isang impeachable official. Lalo na po, at itong ini-impeach nila ay hindi naman appointive official. Halimbawa, Commission on Elections, Ombudsman, COA, yan ay mga impeachable officers. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.